So tayo po ay dumako na sa ating pag-aaral po sa mga ito. At tayo pasalamat sa Diyos. Tayo po ay nakaraos sa isang linggo. Binigyan tayo ng karagdagan po ng ating buhay. At tayo po ay makapagtipon ngayon sa pag-aaral po sa salita ng Diyos. Ito ating pinag-aaral ng karang linggo. Natapos po tayo dito sa bahaging ito. Itong kausan ni Moises, hindi ito ibinigay sa lahat ng tao. Ito ibinigay lamang sa bansang Israel, mga kapatid. Yeah. Hindi ito ibinigay sa lahat ng tao o para sa lahat ng panahon. Ito yung pinaniniwala ng ibang tao na itong kausan ni Moises, ibinigay sa lahat ng panahon, hanggang sa panahon natin ngayon. Pero ito ibinigay lamang sa mga Hudyo, sa bansang Israel lang, simula po sa bundok ng Sinai, ganyan. Doon nagkaroon ng kapulungan doon, sa harapan ng bundok. Kaya po doon sa Matthew chapter 7, nakalagay na mayroong church, ganyan. Dahil kahulugan, mayroong kapulungan doon. Tinawag sila para pakinggan at tanggapin ang kautusan ng Diyos. At ang nagkatipon doon ay mga Hudyo lang, mga Israel. Hindi ito ibinigay sa mga magulang o sa mga ninuno ng bansang Israel. In other words, ang kautusan ni Moses hindi binigay kay Abraham, hindi rin binigay kay Adam, kay Noah, kay Isaac, kay Jacob. Hindi binigay. Ito ibinigay sa bansang nanggaling kay Abraham, later on kay Isaac, at kay Jacob. Doon lang binigay. Dito po sa Deuteronomy, sinabi ni Moses, hindi ito binigay kanya sa ating mga magulang. So ito binigay lamang sa bansang Israel kanya. At dito ipinagutos sa ibang mga bansa. Kaya in other words, yung Gentiles, wala sila sama, hindi nila alam yun. Kaya ang utos nila, yung utos pa rin ng ipinagalalang Diyos sa mga Hintil. Sa Romans chapter 1. So, kapag ka merong mga tagaibang lupa na naninirahan sa Israel, may ibang kautusan sa mga Israelita, iba yung kautusan doon sa mga stranger lang, yung makikita natin. So, hindi ito ibinigay para sa lahat ng tao. Ito ibinigay lang sa particular na bansa, ang bansang Israel, ng panahon na yun, mga kapatid. Ito yung schoolmaster kanya. Sa atin, hindi na natin alam yung schoolmaster. Yung schoolmaster, ito yung tao na kung saan tinuturuan niya yung bata na maging maayos at magkaroon ng disiplina bago siya mag-aaral. Yan ang schoolmaster kanya. So, iniihanda siya dun sa pag-aaral sa eskwelahan. Yun ang definition po ng schoolmaster. Ano po? Ito po yung tao na actually children of a family, wala yung mga bata. Ito yung pinagkatiwalaan na sa isang bata bago siya pumunta sa eskwelahan. O kaya inihahatid o sinusundo. Pero tinuturuan niya yung tamang paraan ng manners at saka yung kanyang yung safety niya. Yan ang schoolmaster. So hindi siya yung tagapagturo sa eskwelahan. Dinadala lang niya yung bata, inihanda niya sa eskwelahan. Yun ang schoolmaster, mga kapatid. So, ano po yung significance noon? Ang ganoon po ang kautusan ni Moises. Si schoolmaster. Inihahanda niya ang bansang Israel sa pagdating ng Panginoon. Inihahanda niya ang bansang Israel para sa isang panibagong kautusan. Makikita natin, yun ang schoolmaster. Kaya tinawag ng kautusan ni Moises ay schoolmaster. Tandaan natin. Yung schoolmaster, yahatid yung bata. Pagdating sa eskwela, wala na sa kaugnayan sa bata. Magtuturo na yung mga nagtuturo doon sa eskwela. Yun ang makikita natin. So, schoolmaster kanya, patungo sa ating Panginoon. Yun ang mababasa sa Galatia. Masahin natin. Ito po sa Galatia, chapter 3. Sila siya naging tagapagturo, schoolmaster kanya. Iba sa English na lang po masahin natin. Dito po sa New American Standard Bible. Kung bibili po kayo ng English Bible, sa aking opinion, no po,
Dalawa lang piliin nyo, yung King James Version, at saka ito, New American Standard Bible. Mas maayos kung kailang pagkasali kaysa sa iba. Kung King James, kailangan alam mo yung mga kahulugan ng lumang salita. Basahin po natin. My children, with whom I am again in 390. Why the law of that? Bakit ibinigay ang son? It was added because of transgressions, having been ordained to angels by the agency of a mediator, until the seed would come to whom the promise had been made. So yung kausan ni Moises ay binigay sa Israel hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Verse 20. Now a mediator is not for one party only, whereas God is only one. Is the law then contrary to the promises of God? May it never be. For if a law had been given, it was able to impart life, then righteousness would have been based on the law. But the Scripture has shut up everyone under sin, so that the promise by faith by Jesus Christ might be given to those who believe. So yun na makikita natin. Ito po ay schoolmaster sa patungo sa ating Panginoon. So, hindi yan tunay na nagliligtas. Kaya po itong kausan ni Moises, wala siyang provision ng pagpapatawad. Ang kaligtasan sa kausan ni Moises, kinakailangan, hindi ka nagkasala. Siyempre, kung hindi ka nagkasala, hindi ka parusahan ng Diyos. So, tingnan po natin na halimbawa. Doon po sa kausan ni Moises, makikita natin sila nag-aahin ng mga hayop para sa kanilang kasalanan. Yan ang makikita natin doon sa lumang kausan na yun, di ba? Pero makikita natin, hindi naman sila, yung dugo ng mga hayop, hindi naman nag-aalis ng mga kasalanan. Dahil taon-taon, naalala pa rin nila yung mga kautusan. Tingnan po na sa Hebrews chapter 10. May mahaba po yung isa. Pero inote na lang po yung basahin sa bahay. Pero sa Hebrews chapter 10, sinasabi rito ang mga bagay sa ilalim ng kautusan ay anino na matunin ng mga bagay na darating kayo. Basahin natin. Hebrews chapter 10. Yung mga kautusan ay anino lamang na mabubuting bagay na darating. So hindi pa tumating. Yung mabubuting bagay, yan ang dinadala ng ating Panginoon. Yung sinasabi. At hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman na hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamagitan ng ganitong mga alay na lagi niya handog taong-taon. Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana'y tinigil lang ihandog ang mga iyon? Kung ang mga sumasampalataya, ang mga sumasambay na nilis ng minsan, sana hindi na sila nagkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. Kung sa pamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapalaala ng mga kasalanan taon-taon. Sapagkat hindi maaaring mangyari ng dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. So, hindi talaga ito nag-aalis ng kasalanan. Pero bakit nila ginagawa? Ito'y anino ng mga tunay na bagay na darating. Pangalawa, kung ikay nag-aahin ng dugo ng mga hayop, pero hindi ka pinapatawad, ano lang, nasa yung kaisipan? Kailangan may patatawarin. So, hindi patungo doon sa tunay na magpapatawad kanya. Ang tinuturo ng kausan ni Moises, ang kahalagaan ng ahin ng dugo kanya. Ito'y pag-aalis ng mga kasalanan. Pero kung yung dugo ng mga hayop ay hindi makapag-aalis ng mga kasalanan, at taon-taon inaalala kayo ng mga kasalanan. So, kailan kami patatawarin kanya. So, hindi patungo sa tunay na tagapagpatawad. Yung kausan ni Moises, kaya binigay, para ang tao po'y magkaroon ng kamalayan sa kasalanan. So in other words, by necessary inference, ang mga bansa sa panahon na yon ay wala na silang kamalayan sa kasalanan. Hindi na tayo dapat lumayo, mga kapatid. Kahit sa ating panahon, ganoon din. Ang pinakamagandang halimbawa, dahil nakita ko yung pagkakaiba, ay yung mga member ng federasyon, mga alanganin. Nung ako'y lumalaki, doon sa barrio namin, may isa lang na gano'n. Pero hindi siya gano'n kagrabe, malambot lang kilos niya. At sumasama siya sa mga babae, ibes sa mga lalaki.
Yung taong yun, palagi siya nakakatikim, naggalit sa mga matanda. Palagi siya sinasabihan, bakit hindi ka magpakalala kanila? Kaya nag-iisa lang yun. So, meron consciousness na yun ay mali. Ngayon hindi na. Wala na pagtingin kung yung tao yun na gano'n ay nagkakasala o hindi. Tinatanggap na siya. So, doon sa panahon ni Moises, yung lahat ng mga bansa sa panahon na yun, wala na silang kamalayan sa kasalanan. Nagbigay siya ng bansa na naiba. Ito yung banal na bansa, kanya. So, meron silang kamalayan o consciousness kung anong kasalanan. So, dinay-define ng kausan ni Moises kung anong kasalanan. Kasi kung walang kasalanan, walang pagsasalasa, kaya anong kasalanan mo. So, naglagay siya ng kautusan para malaman nila kung anong ibig sabihin ng kasalanan. Dito sa Galatia, chapter 3, verse 19. Di ba, ibinasa natin kanina? Kung kayo, kanya, bakit pa binigay kautusan? Hindi na pala nagliligtas kanya. Anong kahulugan ng kautusan? Nagbinigay pa. Ito sabi ni Pablo. Ito isang rhetorical question. Ano po? Bakit mayroong kautusan? Ito yung dinagdag dahil sa mga paglabag. So, lumang Tagalog, pagsasalagsan. Hanggang sa dabating ang binhina sa pinangakuan, at ito'y ibinigay sa pamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ganyan. So, para malaman nila kung ano yung kasalanan. Dahil sa paglabag. Ganyan. Hindi ibig sabihin na yung mga tao, bago ibinigay kung si Moises ay mabubuti. Hindi sila mabuti. Morally, sila masama. Pero ngayon, naglagay ng definition kung ano yung kasalanan. Tingnan po yan sa Romans chapter 3, verse 20. Ito po yung makikita natin kalungkutan sa panahon na yun na wala pang kautusan ni Moises, wala pang bansang Israel. Basahin natin. Sapagkat sa pamagitan na maggawa ng kautusan ay walang tao na itinuturo na ganap sa paningin niya. Sa pamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. So, nagbigay ng kautusan, nagkaroon ng definition ng mga tao kung ano yung kasalanan. Pag lumabag ka sa isang kautusan, kaya nagkasala. Previously, wala silang ganong klaseng definition dahil walang kautusan ang nagbinigay ang Diyos. So, Romans chapter 7, verse 7. Dahil ang kasalanan, pag nagkagutusan, pag nagkasala ka, ito yung nagdudulot ng pagkakahiwalay sa Diyos. So, ang isipin ng mga Hudyo, kami naihiwalay sa Diyos, pero wala namang paraan para may patawarin. So, ano pwedeng isipin ng isang tao na ang kautusan ay masama niya, di ba? Ano ang ating sasabihin? Ang kautusan ba'y kasalanan? Huwag na ako mangyari. Kaya may hindi ko siya nakilala ang kasalanan kung hindi siya pamagitan ng kautusan. Ano yung kautusan na yun? Kautusan ni Moises, na yung commandment, sabi nito. Sapagkat hindi ko siya nakilala ang pag-iimbot, kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag ka mag-iimbot. So, ang pinakamahalagang bagay na ibinigay ng kautusan ay yung kamalayan sa kasalanan. Verse 13. Kung gayon lang mabuti pa ay nagdala ng kamatayan sa akin, yung mabuti yung kautusan. Hindi kailanman, kundi ang kasalanan na gumagawa ng kamatayan sa akin sa pamagitan ng mabuti upang kasalanan ay maahayag ng kasalanan at sa pamagitan ng utos ay maging lubos ng mga kasalanan. Ibig sabihin, no? Kung kayo nagkasala at wala yung kapatawaran, ano ang larawan ng kasalanan? Ng kasalanan talagang masama. Kasi pag nagkasala, doon ka na lang. Ano ngayon ang larawan ng kasalanan? Lalong masama, di ba? Kumpara doon sa panahon natin ngayon na meron kang patawaran. Oo, kasalanan masama. Pero meron kang paraan. Doon panahon ng pausan ni Moises, pag nagkasala ka, walang paraan, naging mapatawad. So, nag-epekto na sa tao. Dahil kasalanan talaga masama. So, hindi masama yung kautusan. Hindi nagbibigay ng pagtuturo ng kamalayan ng kasalanan. At ang isang kaisipan na kung hindi tayo mapapatawad sa ilang kautusan na ito, kailangan natin ang tagapagligtas. Kasi wala na ng pag-asa. Kung dito lang yung nangyari, dito bating ang Panginoon, wala na tayong maliligtas. Ang lahat ng tao nasa ilang na sumpa ng kaparusahan, di ba? Pero hindi nagbigay silang kaisipan sa mga tao na kailangan natin ng isang
tagapagligtas. Tignan po niyo nung sa Hebrews chapter 8. Ito po ang significance ng sinabi ng Panginoon, hindi ko na alalahanin pa kailang magkasalanan. Dahil sa ilalim po ng kautusan ni Moises, taon-taon, inaalala ng Diyos ang kailang mga kasalanan. So, hindi kinakalimutan ng Diyos sa mga kasalanan nila. Nararagdagan taon-taon. So, ikaw'y nag-aahin ng dugo ng hayop, taon-taon, nararagdagan ng iyong kasalanan, taon-taon, di mo bibigat ang sitwasyon mo, di ba? Tapos yung tingnan mo na sa Hebrews chapter 8. Ito yung sinasabi ng Hebreo na magkakaroon ng isang panibagong tipan na naiiba doon sa unang tipan. Doon sa unang tipan, taon-taon, binasa natin kanina, taon-taon naalala kailang makasalanan. Sa bagong tipan, sabi rin sa chapter 8, verse 13, sapagkat ako'y magiging makapagin sa kanilang mga kasamaan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko nalalahanin pa kanya. So, magkaiba yung dalawa. Sa ilalim mo ng kautusan ni Moises, kahit pag-ahit ka pa ng mga hayop, taon-taon, hindi naalala ang kasalanan mo. Nararagdagan taon-taon. Ang mga kasalanan na ginagawa ng bansang Israel. Kaya yan ang dahilan na sinabi ng kautusan ay mahina at walang makinabang. Hindi ibig sabihin na walang kaputihan ng kautusan. Meron. Sa kalayunin niya, ito yung maganda. Pero as far as forgiveness of sin is concerned, wala siyang pakinabang. Dahil pag nagkasala ka, walang patawaran. So pagka binabasa natin ng mga talata, kinakailangan makikita na yung konteksto sa paanong paraan na yung kautusan ay mahina at walang pakinabang. Dahil as far as forgiveness of sin is concerned. Balik po tayo sa Hebreo. Dito sa chapter 7. Makikita natin na doon sa ganong perspekto, dahil hindi ng layo ng kautusan eh. Hindi layo ng kautusan ng patawad ng kasalanan, hindi talaga layo ng kautusan nyo. Kaya kung pinag-uusapan ay kasalanan, pagpapatawad ng kasalanan, walang kabuluhan ng kautusan ni Moises. Basahin natin. Sa kabilang bako, mayroong pagpawalang bisa sa unang utos sapagkat ito'y mahina at walang pakinabang kanya. Sapagkat ang kautusan ay walang pinasasaktan. Sa gayon ay pinakikilala ang isa higit na mabuting pag-asa na sa pamagitan nito'y lumalapit tayo sa Diyos. Kung ang kautusan ni Moses lamang ang ating aasahan, sabi ni Pablo, na sumunod sa Hebreo, ay mahina ito at walang pakinabang kanya. Walang pinasasaktan. Bakit? Nagkasala lahat. Ang pagsasakdal, ang pagiging sakdal, ang sakdal po sa atin kasi demanda ka, hindi. Ang ibig sabihin ng sakdal, kay kumpleto ka niya. Kaya walang kasalanan. Kay sakdal, dahil hindi ka nagkasala, yun ang pakinabang ng kautusan. Pero pag nagkasala ka, wala nang pakinabang kasi hindi yun ang layunin niya. Hindi layunin ang kautusan na patawarin ka sa iyong pagkakasala. Kundi kayo maging sakdal sa pamagitan ng 100% na pagsunod. Yun ang kanyang paraan na pag-iisakdal. Parang batas natin. Pag hindi ka nagkasala, bakit ka didimanda? Wala kang kasalanan. Pag hindi ka nagkasala sa kautusan ni Moises, anong isasakdal sa'yo ng Diyos? Wala, ikay matuwid. Wala kang kasalanan. Ganoon ang kautusan ni Moises. Dito po sa 8:7 ng Hebreo, inulit po yun. Sapagkat kung unang tipan ay walang kapintasan, hindi na sana kailangan umanap pa ng pangalawa. Ano yung kapintasan niya? Hindi siya nagpapatawad ng kasalanan. Kaya kung gano'n ang kanyang characteristic na hindi nagpapatawad ng mga kasalanan, wala talaga magiging sakdal, magiging maliligtas sa ilang kautusan ni Moises. Kasi lahat ay nagkasala. Ang hindi naman nagkasala, na napailan ng kautusan ni Moises ang ating Panginoon. Talagang hindi nagkasala yun. Siya lang. Kaya lahat ng tao, sa ilan ng kautusan ni Moises ay nagkasala. Kaya na, kailangan ng panibagong kautusan. Dito po sa sumunod na talata, sapagkat na makita ang Diyos ng kapintasan sa kanila, yung mga tao, ay sinabi niya. So, dalawang aspekto yun. Yung kautusan ni Moises, meron siyang kapintasan,
Dahil hindi siya nagpapatawad ng kasalanan. Kaya nung kapintasan na, sila nagkasala. So both ways. Hindi nagpapatawad ng kasalanan ng Kausa ni Moises. Anong problema? Yung mga Israelita ay nagkasala. So pareho sila may kapintasan, di ba? So hindi sila nagkasala sila, so wala nang maitutulong ang Kausa ni Moises sa kanila. Kaya nangangailangan ng isang panibagong tipan na naiiba doon sa tipan na yun. At dito sa tipan na ito ginawa para sa mga magsalanan. Ang Kausa ni Moises ay ginawa para sa matwid. Hindi ka magkakasala, di ba? At ikay magiging sakdal sa harapan ng Diyos. Ang kausa ng ating Panginoon ay ginawa para sa mga makasalanan. Dahil kayo nagiging matwid, dahil pinapatawad ka ng Diyos. Hindi katwiran sa iyong sariling paraan, kundi katwiran sa pamagitan ng pagpapatawad sa iyo ng Diyos. Binura niya yung kasalanan mo. Ano-anong sitwasyon mo ngayon? Hindi wala kang kasalanan. Ikay sakdal sa kanyang harapan. So yun po ang karakteristik ng kautusan. Wala siyang paraan para magpatawad ng mga kasalanan. So in that aspect, sa ganung kalagayan, ang kautusan ni Moises, walang pakinabang. Wala siyang provision ng pagpapatawad ng kasalanan ng mga Hudyo kanya. At ito'y nawala. Dahil kanya nangailangan ng panibagong tipan, sabi doon sa binasa natin. So kailan nawala? Nung dumating ang bagong tipan. Ito'y sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon. Ito'y bagong tipan na iiba doon sa lumang tipan. Yung salitang bago, mga kapatid, sa salita Grego, dalawa po ang salita. Yung salita neo, kanya, at saka kainos. Parehong bago yun eh. Yung neo, yun ay bago in reference to time. Bagong dating, gano'n. Yung kainos ay bago in terms of character. Ito iba. Halimbawa, may kotse ka. Parang kotse lang. Yung isa bago, dahil bagong bili. Pero parang kotse lang. Parang model. Walang pagkakaiba. Pero bumili ka ng bagong kotse, hindi katulad ng iba, ng isa. Yun ay kainos. Yung isa, wala yan. Katulad ng dati ng kotse, bagong bili lang. Yun ang kineo. Yung kainos, ibang kotse ito kanya doon sa dati. So parang gano'n ang pagkakaiba ng salitang new sa salita Grego. Ang ginamit dito ng new ay kainos. Ang ibig sabihin, ito yung naiiba kaysa doon sa dati. Hindi sila pareho. Yun makikita natin. Bakit natin dinidiin nyo? Dahil yung mga Seventh-day Adventist, yun ang kailang paningin. Ito yung bagong batas lang as far as yung pagbibigay. Pero katulad pa rin ng dati kanila. Hindi totoo yun. Ito yung naiiba. Hindi siya pareho. Sige na natin. Masahin mo natin. Pag tayo po ay Kristiyano, mabisa lang tayo. Hindi naman ako na umahatol, mga kapatid. Ano? Bakit yung mga ngaral, parang nakasalamin lahat? Pag gawa kayo ng survey, majority ng mga preacher nakasalamin. Yung wala salamin, ano yan? Para sa excited yan, hindi mo kailangan ng salamin. Habang naglalakad ka, kailangan mo lang pag nagbabasa ka. Bakit yung mga ngaral, excited sila? Kasi kung lagi sila nagbabasa. Ang mata natin, may muscle yan eh. Dalawa yun, pang layo, pang malapit. Pag palagi nakatingin sa malapit, yung pang malayo, may hina yun. Kaya hindi mo palagi nagamit. Kaya, bagay ng salamin. Hindi naman na sinasabi, genius yung mga makaral. Nagkabasa lang sila palagi. Doon sa Hebrews chapter 8, 6-8. Sapagkat kayo nagtango si Kristo ng ministeryo higit na marangal. Yawang siya'y tagapamagitan ng isa higit na mabuting tipan. Kaya so, kung higit na mabuti, hindi sinasayang masama yung dati. Mabuti rin yun. Pero ito higit na mabuti kanya. Sabi sa atin. Na pinagtibay sa higit na mabuting pangako kanya. May mabuting pangako rin yung lumang tipan, pero yung bagong tipan ay mas mabuting pangako kanya. Sapagkat kung ang unang tipang yun ay walang kapintasan as far as yung pagpapatawad ng kasalanan, hindi na sana kailangan umanap pa ng pangalawa. Tama yan. Kung ikaw siya ni Moses nagpapatawad ng kasalanan,
Ba't kailangan mo si Kristo kanya? Verse 8, sapagkat na makita ang Diyos na kapintasan sa kanila, ay sinabi niya, ang mga araw ay tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan. So, kung tayo po ay babasahin mo sa salitang Grego, kainos, sabi rito, ako'y gagawa ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Huda. Hindi ayon, so sabi na liwanag, hindi ayon sa unang tipan na ginawa sa kanilang mga ninuno kanya. Hindi sila pareho. So itong tipan na ito iba. In terms of character, purpose, doon sa unang tipan, ganyan. Hindi sila pareho. So iba yung lumang tipan, iba yung bagong tipan. Magkaiba talaga sila. Hindi sila magkawagis, magkaiba sila. Kaya doon sa Isaiah chapter 66, ang sabi ni Isaiah, bagong langit, bagong lupa. Yung po isang expression of figurative na ibig sabihin, ito yung iba, hindi mo pa nakita kanya. Yun yung ibig sabihin ng expression na yun. Kaya ganoon din po sa pangalang Pedro, bagong langit, bagong lupa, ay tumutungoy sa langit, na hindi pa natin nakita sa lupa kahit kailan. Kanya. So ito yung ibang sistema na hindi pa nila nakita kahit kailan. Sa 12:30, basahin natin. Sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kailangan kasamaan at ang kailangan kasalanan, hindi ko na alalahanin pa. Tignan niyo, palagi sinasabi sa inyo, ito yung sinulat ng isang Hebreo. Siya yung mahilig sa parallelism ganyan, para may emphasize yung point. Dito sa unang talat, pangusa, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kailangan kasamaan. Pero ito yung mahabagin, hindi kayo nagpapatawa, di ba? Yan yung emphasize ng pangalawa. At ang kayo namang kasalanan ay hindi ko nalalahanin pa kanya. So, hindi na nakakalimutan ng Diyos yung mga pagkakasala nila. Unlike sa Old Testament, taon-taon, nalalahanin ang kasalanan nila. Sa bagong tipan, pag nagpabautismo ka, yung lahat ng ginawa mong kasalanan, binura na ng Diyos yun. Wala ka ng kasalanan sa kanyang harapan. Maliban lamang yung panibawang kasalanan na gagawin mo. Pero as far as sa dating mga pagkakasala, hindi na inaalala ng Diyos yun. Wala na. Hindi ko na alam yung kasalanan mo na yun. Inerase na niya. Kumbaga sa model ng pananalita, delete. Hindi rin totoo yung delete mga kapatid. Kahit delete mo pa sa computer, may delete mo, pwede pa rin nilang makuha muli yun. Pero sa Diyos, talagang delete. Hindi mo na sa makukuha kahit hindi mo na makikita yung kasalanan mo sa kaisupan ng Diyos. Pupurahin niya talaga. So yun ang bagong tipan na nagpapatawad ng nagbibigay ng kapatawaran ng kasalanan. Ngayon, ang tipan na ito ay naging effective o nagsimula na maging effective sa kamatayan ng Panginoon. Itong salitang ito ay alam mo natin, pagka isang tao ay may pag-aari at siya malapit na mamatay, o kahit di pa mamamatay, tatawag sila ng abogado na kanyang pinagkakatiwalaan at gagawa siya last will and testament. Anong ibig sabihin ito? Sa oras na ako yung mamatay, ganito i-distribute ang kayamanan. Tapos, ilalagay sa envelope, maglalagay ng tape, pipirmahan ng ano yun. Pipirmahan ng tao doon sa envelope, nakapirma yun. Ngayon, hindi mo pwede buksan yun, ibig sabihin. Bubuksan lang yun kapag namatay siya. Pag hirap natin yung prinsipyo na yun, maintindihan din natin ito. Pag binuksan ng abogado, yung testament, at sinasabing binibigay itong bahay dito sa taong ito, hindi pa niya pag-aari yun, di ba? Meron pang proseso yun para mailipat sa kanya yun. Ang namatay nung namatay ang Panginoon, effectively, yung kausan ni Moises, hindi na kausan ng Diyos. Pero yun ang pagsisimula ng pagiging effective ng kanyang tipan. Meron transition period din mula sa kamatayan niya, mula sa Acts chapter 2. Pero definitely, basahin natin. Kaya saan tagapamagitan ng isang bagong tipan? Kahit testing niyo, kung kayo ng-concordance, kainos palagi ginagamit nila. Upang tinawag ay tumanggap ng pangako ng pamanang walang hanggan. Yaman na ganap ang isang kamatayan na tumutubos sa kanila
mula sa pagsasalansak sa ilalim ng ulang tipan. Kung minsan, pag nananatay sa mga tao, may mga taong dagit nagtatanong. Sabi nila, kung ito ang paraan ng kaligtasan ngayon, paano namatay noon? Na hindi na dinatan ng Ebanghelyo. Yun ay magandang tanong, lehitimong tanong yun. At ang sagot nandito. In other words, sa mga Israelita o mga Odyo na nagsaga, taon-taon sila nag-ahain. Taon-taon nag-ahain. At sila nagsaga magkita pa sa kausan ni Moises hanggang sa kaya nila. Niligtas sila ng Panginoon. Ito sinasabi, diba sa inyo, kahit ulitin natin, sabi rito. Yarang naganap ang isang kamatayan na tumutubos mula sa mga pagsasalangsan sa ilalim ng unang tipan kanya. Siya'y maging tapat noong unang panahon sa Diyos, pinatawad ng dugo ng Panginoon. So unlike yung kautusan ng tao na pinag-aawayan ngayon, the Supreme Court, ang isang bagong batas, palaging prospective. Hindi pwedeng retroactive. Naparusahan na yun Bago ko yung batas, hindi palalain mo yun. Sa batas ng tao, palaging prospective. Pag pinalitan mo batas, hindi pwedeng i-effect sa nakaraan, palaging future. Hindi ang pagpapatawad ng Diyos. Prospective, or sa ibang paraan. Sabihin niya, naging tapat sila ng kautusan ni Moises, panahon niya, mga magulang, pinatawad din ng Panginoon sa kanyang dugo at yung mga sa bagong tipan. So dalawa, iba yung kautusan nila. Kaya mga namatay sa kautusan ni Moises, hindi kailangan mabautismo Ibang kautusan yun Pero yung kailangan maligtas sa bagong tipan, kailangan natin sundin yung kautusan ng bagong tipan para tayo ligtas ang dugo ng Panginoon. Tuloy po natin. Sapagkat kung saan ang mayroong tipan, ang kamatayan ng gumawa niyo ay dapat matiyak. Dito siguro kinuha yung Last Will and Testament na batas. Yung batas ng tao, kung titignan ninyo, alos lahat ng galing sa Biblia. Nandito lahat yan. Pati yung pagbibigay ng deed of sale, pag bumili ka ng property, nasa Biblia yun. Nang bumili ng lupay si Abraham, sa para ilibig niya kanyang asawa si Sarah, nagkaroon ng kasulatan ng pagbibenta kanya. So, alos lahat nagbialan dito sa Biblia. Nagpaparunong lang yung mga tao, di ba? Sapagkat ang isang tipan ay pinagtitibay sa kamatayan, yamang itiwalang bisya habang nabubuhay paggawa ng tipan. For instance, yung mayamang tao, nagawa ng isang National Testament sa isang abogado, nagbabagisip niya. Tatawagan niya ang abogado niya. Sulugin mo na Bakit? Papalitan ka niya. Buhay pa siya Pwede magbago isip niya. Bakit? Ibibigay ko na yung proper talk sa pangalan ko kanya. Kailangan niya kasi. Hindi papalitan yung National Testament. Buhay pa siya. Pero pag napatay na siya, hindi na pwede baguhin niyo. Kasi patay na gawa. Hindi na pwede siya nagbago isip ko kanya. So, yun ang prinsipyo, no? So, yung New Testament ay naging effective itong namatay ang Panginoon. Mula sa panahon na yun, hanggang sa kanyang pangalawang pagdating, ang umiyak na kautusan ay bagong tipan. Pwede tayo pwede bumalik sa Old Testament. Sapagkat ang kautusan ay naipango sa krus. Paano? Hindi na ba kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos, pero hindi kalooban sa kanila, hindi sa atin. Ang magiging kahalagaan na lang yan ay para sa ating katitibay. Mga halimbawa ng mga tao sa mundo at sa malagsan na pinarusahan ng Diyos at tinuturo. So, natin gayahan niya pag sumalagsan tayo sa Diyos. Parang ganun na lang. Sa Colossians chapter 2, 17, na pinawi ang sulat kamay na laban sa atin. Laban sa atin kasi pag nagkasala kayo, wala ka na mag-asa Laban sa atin. Sila sabi rin ni Pablo na mga tugtuling sa lungat sa atin at ito'y kanyang inalis at ipinamo sa krus. Inalisan niya ang santata, mga pinuno, at ang mga may kapangyarihan at sila'y ginawa niyang hayag sa madla na nagtagumpay sa kanila sa pamagitan nito. Kaya taksin niya man ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o inumin o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o mga araw ng Sabat. Ito po yung nasa ilalim ng kautusan. Nabasa po natin ang kapistahan.
dito tumutukoy sa pista natin ngayon. Hindi. Ito yung mga annual feast sa Old Testament. Yung unang buwan, ito yung mga buwan ng celebration pag full moon o new moon, makita natin. So yun yung pagtutunan sa Old Testament. In other words, hindi dapat gawin niya ganyan. Ang mga ito ay isa kanino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. So yun ang sinasabi, ito yung naipako sa cross. So pag nakikipag-usap tayo sa mga Seventh-day Adventists, sa mga saksi, dapat alam mo yan. Kasi sumusunod pa rin sila sa Council of Moises. Bakit? Hindi nila naintindihan. Bakit di ba sila marunong? Marunong. Pwede man lahat na marunong kang intindi. Hindi natin may iwasan isabihin yung Senate President. Di ba? Marunong na tao yun, pero hindi niya naintindihan for free. Kahit hindi nga abogado, immediately. Pero hindi niya naintindihan. Hindi ba niya naintindihan? Hindi. Naintindihan, ayaw lang naintindihan. Ibig sabihin, mga ganong klaseng mga tao, mga kapatid. So ito yung illustration na ito. Yan ang Council of Moses. Ito po isang pader. So ito isang pader. Yun yung pader. Sa pagitan ng mga tao, sa Hudyo, tentin. Yun yung pader. Hindi sila pwede magsama. Hindi tatagipin niya mga Hudyo na sa ilalim ng Council of Moses ang isang entin. Number one, yung entin, hindi siya tuloy. Hindi ka tatakapin ang siya kutso, hindi ka tuloy. Hindi ka niya tatakapin sa bahay niya. Hindi ka niya papapasukin. Hindi siya magkikipag-usap sa'yo. Iyon ang halimbawa lang yun. Meron pang iba mga halimbawa ng utos sa Old Testament. Makikita natin. So, yun ay pader, mga kapatid. Yun ang sinasabi sa Ephesians 2:14-16. Ano po? Namatay ang Panginoon, yan ang namatay ang Panginoon. Wala rin pader. Inalis ng Panginoon yung pader. Pinako niya sa krus. Yung pader, kaya yung tao, hindi na Hudyo, hindi na Grego. Wala nang Hudyo at Grego sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng Diyos, nung po nagkaroon ng baptisman, na namatay ang Panginoon, ang paningin ng Diyos sa tao, dalawa lang. Kristiyano, di Kristiyano, yun lang. Pero wala nang pagkakaiba in terms of pagiging Hudyo o pagiging Grego. Wala na. Hindi na gano'n ang pagtingin niya. Basahin natin ang Efeso. Dito po sa Ephesians chapter 2. Ito lang po ang kahalagaan ng PowerPoint. Ito po isang visual aid, di ba? Pero 8 lang yun. Ang mahalaga po rito ay laman. Kahit kala mo yung kagaling PowerPoint mo, kung mali tinuturo mo, useless lang po yun. Dito po sa Ephesians chapter 2, 14-15, para ma-illustrate po natin. Bago po ang kausan ni Moises na maalis, ito'y pader na nagpapahiwalayan. Basahin natin. Sapagkat sa ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamagitan ng kanyang laman ay giniba ang gitnang pader ng alitang umahati. Balik ko natin ngayon po. May pader. Bago namatay ang Panginoon. Kaya kanyang pinawalang visa kung sa mga batas, sa mga lituntunin upang siya ay nawalan sa kanyang sarili ng isang bagong tao kapalit ng dalawa. Yung dalawa, Gentil at Hudyo. Ano yung bagong tao? Yun ay isang Kristiyano. So, tinanggal na yung dalawang tao yun. Yung mga Hudyo at mga Gentil. At kanyang papagkasunduin ng dalawa, yung Gentil at Hudyo, sa isang katawan sa Diyos, sa pamagitan ng krus, sa pamagitan nito ay pinatay ang alitan. So sa iglesia, wala na yung Council of Moses. So wala nang entil, wala nang Hudyo as far as God is concerned. Kanya, pinagsasama lang niya sa isang katawan. Walang iba kundi iglesia. So ganito nangyari dyan, ulitin natin. Namatay sa krus sa Panginoon, wala nang Hudyo, wala nang entil. Sa harapan ng Diyos. Wala na sila, wala nang differentiation yung dalawa. Kung kailangan nila maligtas, kailangan siya sumunod sa kausan ng ating Panginoon. Hindi sila ng kausan ni Kristo, ay Moises. Tuloy po natin. Wala na Hudyo at Grego. Ang pag-asa ng sinumang tao, kaysa yung Hudyo, Grego, ay nasa ating Panginoon. Wala sa ilalim ng kausan ni Moises. Yung po illustration po sa verse
11 at chapter 2, ito yung mga hintil. Kaya alalahanin ninyo na noong una kayo mga hintil sa laman. Tinawag na dito na mga tinatawag na puli sa laman, na mga Hudyo, na ginawa na magkamay ng tao. Na ng panahong iyon, kayo walang Kristo, hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel. Wala silang kinalaman sa isang tagapagligtas. Wala silang malalaman doon. Hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel, hindi sila kabilang sa bansang Israel. At mga tayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa tulang Diyos sa libutan. Yan ang kalagay ng hindi. Wala silang alam doon sa mga tipan at sa mga pangako. At wala silang Diyos at pag-asa kanya. Subalit ngayon, ganyan. Nung sinusulat yun ni Pablo, subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus. Kayo na nung una ay malayo, sabi rito, ay nilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Sapagkat sa ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa, at sa pamagitan ng kanyang laman ay kinabangkit ng pader ng alitang amahati. Yun ang kauso ni Moises. Kaya pinawalang bisa at kautusan mga batas sa mga lituntunin upang siya'y lumalang sa kanyang sarili ng isang bagong tao, kapalit ng dalawa, yung sa Kristiyano lang. Sa gayon gumagawa ng kapayapaan at kanyang pagpapagkasunduin ng dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamagitan ng krus. Nung namatay ang Panginoon sa krus, at sa pamagitan niyon ay pinatay ang alitan. So yung alitan, yung kauso ni Moises. So pinatay ang alitan. Wala, ni kauso ni Moises kanya. At siya'y dumating at ipinaaral ang kapayapaan sa inyo na malalayo at ang kapayapaan sa mga malapit. Sino yung malapit? Yung mga Hudyo. Sino yung malayo? Mga hintil. Isang pag-asa lang, diba? Kung anong kaligtasan ng mga hintil, yun ang kaligtasan ng mga Hudyo. Sabi ni Pablo, pagkat ang pag-asa ay na kay Kristo Jesus, wala na sa kausan ni Moises, kaya tinagkal na yun ng Diyos. Kaya nga po yung mga naniniwala pa sa ganon, walang katotohanan sa kanila. Hindi na tinatanggap na inalis na ng Diyos yun. Basahin po natin ng Colossians. Dito'y wala na Grego at Hudyo, tuli at tituli, ng barbaro, ng Skita, ng alipin, ng malaya, kundi si Kristo ang lahat. Ang lahat at nasa lahat. Bilang mga hinilang ng Diyos, mga banal at minamahal, magbihis kayo ng kahabagan, ng kabaitan, ng kababang loob, ng kamuan, at ng katsagaan. So, wala nang intin. At tayo nasa ilalim sa kautusan. Yun ang kautusan ng ating Panginoon. Hindi sinasabi niya, di ba? So, yung kautusan ni Moises, natanggal yun kung namatay ang Panginoon. So, wala lang tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. Ito yung mga ano po, yung mga sinasabi ng mga Seventh-day Adventists. Ang sabi nila, isang pong kautusan ay hindi bahagi sa kautusan na napako sa krus. Kung tayo ay familiar sa pagturo ng mga Seventh-day Adventists, dalawa yung klaseng kautusan sa kanila. Yung moral law, yun ang Ten Commandments, at yung ceremonial law, na yun tungkol sa mga pista, etc., yung natanggal lang kanya yung ceremonial law. Pero yung Ten Commandments, hindi nawala, yun ang sabi nila. Pero, tandaan natin, yun ang sabi nila. Ano sabi ng Biblia? Yun importante sa atin. Ano sabi ng Biblia? Hindi basahin po natin kung ano sabi ng Biblia. Ay sabi ng Biblia. Dito po, yung Ministry of Death, yung kausa ni Moises. Bakit tinawag na Ministry of Death? Binasa natin kanina. Dahil pag nagkasala ka sa kausa ni Moises, mananatili ka doon. Walang kapatawaran ng kasalanan. Ika'y iwalay sa Diyos. Ano yung Ministry of Death? Written and engraved on stones. Saan ba naisulat Diyos sa Book of Psalms? Sa bato. Hindi ba nagalit sa Moises? Pagbalik niya, natagpuan niya si Aaron at ang mga Israel, buwan ng golden calf. Di ba pinalibag ni Moises yung bato? At pinalitan ng Diyos ng panibagong bato. Binalibag niya eh. Dahil sa galit niya. It was glorious. So that the children of Israel could not look steadily at the face of Moses. Nang si Moises po yung galing sa mundo at nakipag-usap siya sa Diyos.
Parang nahawa yung kalalati ng Diyos sa kanya. Yung kanya mukha ay parang maliwanag. Ganyan. Because of the glory of His countenance, yung kanya mukha, which glory was passing away. Yung kalalatian na yun, na yung mukha niyang nagliliwanag, mawawala rin yun, siyempre. So in a figurative sense, hindi tumutukoy doon sa kanyang dalang bato ng kautusan, ganyan. Yung kanyang kalalatian ay nawawala rin. Tuloy mo na. For even what was made glorious had no glory in this respect, because of the glory that excels. Unlike Moses, who put a veil over his face, so that the children of Israel could not look steadily at the end of what was passing away. But their minds were blinded. For until this day, the same veil remains unlifted in the reading of the Old Testament, because the veil is taken away in Christ. So yung kalalatian na nawawala, inalis ng Panginoon yung kanya. Siya nakatakip yun eh. Kung sisipin natin ito sa isang literal na paraan, yung kalalatian ng Diyos ay nakatago. Yung sa templo sa Jerusalem nung later on, yung tabernakulo nung sila nasa ilan, nakahati sa dalawa yun, yung banal na lugar at banal na pinakabanal. Yung banal na lugar, ang mga pasok doon yung ordinaryong sacerdote. Yung holiest of the holy, ang mga kapasok lang doon ay ang chief priest, yung punong sacerdote. Ano nandoon sa banal sa pinakabanal? Nandoon yung kawaan ng Diyos, yung mercy seat, yung kanyang pagpapatawad, nakatago. Nung namatay ang Panginoon, natanggal yun, di ba? Yung kortina ng templo na nag-iiwalay sa banal na lugar, ang banal na pinakabanal ay nasira. So yung nakatago ay nakita ng tao niya. Itong templo na nasira ay naglalarawan sa Old Testament. Wala na yan. Ano ngayon yung pero yung nasa loob? Yung kawaan ng Diyos na binibigay sa lahat ng tao. So yung kalalatian ng kausan ni Moises ay nawawala. It will pass away. At yung nawala nung namatay ang ating Panginoon. Ito pa yung sinasabi ng mga Seventh-day Adventists. Kung ang sampung kautusan ay natanggal na kanya, so pwede na tayo pumatay. Kasi kasama kanya yung pagpatay sa kautusan ni Moises, hindi pa rin. Nung talagin ng mga Hudyo, kung ano pinakatakila sa kautusan, hindi mo sinabi niya yun, mahalin mong Diyos, na buong puso mo, na buong kaluluwa, na buong pag-iisip mo, yung pangalawang kautusan, mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. Di ba na nakapalab yung 10 kautusan? So kung minamahal mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili, mapatay mo ba siya? Hindi, yung 10 na kautusan, the 10 Commandments, ayun ay nailipat sa atin. Nandun sa kautusan ni Kristo. Isa lang ang wala, yung Sabbath day. Yun ang hindi pinag-utos sa atin. Meron tayong panibagong araw ng pagsabay, ang araw na linggo. Kung mababasa ng Acts 20 verse 7 sa verse chapter 6 verse 1 to 2. Di ba may ito yung mga tanong, hindi sila pilosopo, meron silang punto. Eh kung wala na sa punto, papatay na ako ngayon, pwede na ako mag-break, gano'n? Pwede mo na nakaroon ng asawa ng kapwa, hindi pa rin. Yung kautusan na mahalin mo kapwa, gaya ng sarili, hindi mo gagawin yun. Kasalanan pa rin yun. Hindi na kailangan sabihin pa na Diyos kung ano yung mga yun. Basta ang mga bagay na mga kasama sa kapwa, hindi mo gagawin kayo. Yan ang makikita natin. So, pagka tayo po'y naglikod sa kautusan ni Moises, kung tayo Kristiyano, bumabalik tayo doon. So, tayo nandito sa panahon natin na kautusan ni Kristo, bumabalik tayo sa Old Testament. Anong epekto no? Namatay ang Panginoon para tanggalin niya yun. Di ba? Yun yung makikita natin. Namatay ang Panginoon para magbigay ng kapatawaran sa atin. Tapos mabalik kasi sa kautusan na hindi maaaring magpatawad. Di mo ininsulto ang Panginoon. Kaya magagalit ang Panginoon sa iyo. Kung makakausap mo siya, ang tigas ng ulo mo, kaya tinanggal mo lang ngayon eh. Ba't binabalik mo?
Yan po, hindi lang kaisipan ng tao. Yan nasa Biblia po yan. Binawal lang. Bali, inaalis mo yung ginawa ng Panginoon. Binabali mo lang, halaga mo yung kamatayan niya. Tinanggal ko na yan, binabalik mo nga niya. Basahin po natin para maliwanag po sa atin. Kung ang katwiran ay sa pamamagitan ng kautusan, walang kwenta na matay ng Panginoon. Ba't kailangan pa siya mamatay? Kung halimbawa, pwede kang maging matwid sa kautusan ni Moises. Bakit kailangan pa mamatay ng Panginoon? Di ba magandang kaisipan niya? Pero basahin po natin. Tandaan po natin, pag tayo nangangarap, hindi tayo nagbibigay ng ating sariling kaisipan kahit tama pa yun. Kailangan mo ibigay yung evidence na nagpapatunay na tama siya nasabi mo. Kasi pag gano'n, wala tayong nilalagay na Biblia sa ating sinasabi, paano malalaman ng kausap mo na tama at mali siya? Wala kang basihan. Kailangan meron tayong basihan. Pag tayo nangangaral, magsisimula ka sa Biblia. Yun ang evidence mo kung sasabihin mo. Sa Galatians chapter 2 verse 21, hindi ko pinawawalang halaga ang biyaya ng Diyos. Sapagkat kung pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon si Kristo namatay na walang kabuluhan. Kung meron na walang kapatawaran sa kautusan ni Moises, bakit mamamatay ang Panginoon para patawaran tayo sa ating mga kasalanan kanya? Di ba tama yung sinasabi ni Pablo? Kung tayo po ay paaaring ganap sa pamamagitan ng kautusan, tayo po ay maihiwalay kay Kristo. Mawawalan sa biyaya. Bakit? Namatay ang Panginoon para magkaroon tayo ng biyaya ng kaligtasan. Tapos mabalik ka sa isang ko sa walang biyaya. Paano gagawin sa'yo ng Panginoon? Tigas ng ulo mo kasi bahala ka lang. Hindi ka niya niligtas. Ika'y maihiwalay sa Kanya. Basahin po natin sa Galatians chapter 5 verse 2 to 4. Tandaan po natin, huwag natin kalimutan, sa buong aklat ng Galatia, ang pinag-uusapan kautusan doon, natanggal ay kautusan ni Moises. Kasama rin Ten Commandments, yung buong kautusan. Basahin natin ito. Makinig kayo. Akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo na kung kayo'y patutuloy, si Kristo ay hindi magiging pakinabang sa iyo. Di ba lagi natin, dahil ako nagpatuloy ako, no? Hindi ako nagpatuloy para sumunod sa kautusan ni Moises. Ako wala akong kinalaman sa pagtutuloy. Pinatuloy lang ako ng aking mga magulang. Magpatuloy ka na nga niya. Hindi ko lang alam kung anong dahilan. Pero yung pagtutuloy sa kautusan ni Moises, kailangan magpatuloy. Yun ay isang utos sa dapat gawin. At muli kong pinatutuhanan sa bawat tao nagpatuloy na siya'y may pananagutang tuparin ang buong kautusan. Ganyan. Kung gusto mo maging matwid sa ilalim ng kautusan, kailangan mo sundin ang buong kautusan. Ganyan. Hindi ka nagkakasala. At muli kong pinatutuhanan sa verse 4, kayo walay kay Kristo, kayo mga nagnanais aring ganap sa pamamagitan ng kautusan, nahulog kayo sa biyaya, hindi wala kang kaligtasan. So, hindi tayo nagpapailalim sa kautusan ni Moises. Tayo nagpapailalim sa kautusan ni Kristo. Ang tayong layunin po ng kautusan ng mga nakarang panahon, ito yung halimbawa sa atin. Na nakita natin ang kaparusahan doon sa mga sumalasang sa Diyos. At nakita natin ang biyaya doon sa mga sumunod sa Diyos. Yun lang ang kahalagahan. For otherwise, tayo nasa ilang kautusan ng ating Panginoon. Wala tayo sa ilang kautusan ni Kristo. Sunod na lang po ito mga kapatid. Wala na po tayong oras. So, bakit natin pinag-aaralan ito? Para lalo natin maintindihan ang Biblia. Ang pag-aaral po sa Biblia, katulad ng anumang klaseng pag-aaral. Kailangan lang mo yung general view ng iyong pinag-aaralan. Pag nakita mo yung general view ng pinag-aaralan mo, maunawa mo na yung bawat bahagi ng pinag-aaralan mo. Hindi yung pupasok ka sa loob, mahirapan ka. Kailangan meron kang overview ng ating paniniwala. Para hindi ka mahirapan, pumunti ka sa mga detalye ng ating pananampalataya. So ito yung sinasabing rightly dividing the word of truth. Kailangan natin natural na pagkabahagi
ng Biblia para maintindihan natin kung ano yung tinuturo sa atin ng Diyos. So ito po ang ating pag-aaral sa Sunday na ito. Pag natapos po natin ito, pupunta tayo sa panahon natin. Yung panahon ng mga Kristiyano. Tatlong panahon yan eh. Panahon ng mga magulang, yun ang Genesis. Panahon ni Moises, Exodus hanggang Malakay. Panahon ng mga Kristiyano, mula Mateo hanggang Apocalypse. Yun ang ating pag-aaral. So maraming salamat mga kapatid.